Mabuhay! Kumusta kayong lahat? Ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin ang pagsisaling wika, ang katangian, pamantayan, at kategorya. Simulan natin ito sa isang panalangin. Panginoon, salamat sa araw na ito. Salamat sa buhay, sa biyaya, karunungan at kalamang binibigay mo. Panginoon, dalangin ko ang iyong gabay sa pagtalakay ng aralin ito. Matingo nawa sa isipan na nakikinig at nagbabasa ang bawat salitang makabuluhan na magagamit niya sa hinaharap. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aking panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Malaking suliranin sa isang tagapagsalin kung ano ang higit na pipiliin. Anyo ng salita o kahulugan ng salita. Kung pinili ang estilo ng orihinal, may tsansa na masira ang kahulugan. Datapwat ang pagpili ng literal na nilalaman o content ay karaniwang nawawala ang estilo nito. Kung gayoy, ipinakikita at pinakikilala na magkaiba ang wika sa isa't isa. Nag-iiba pa ang medium ng komunikasyon batay sa proseso ng pag-inog ng pagbabago na nagiging suliranin ng sinumang tagapagsalin. Okay, tingnan natin ang pananaw ni Julio Casares noong 1956. Ayon sa kanya, na ang pagsasali wari isang warehouse. Hinalintulad niya ito sa isang warehouse. Na kung ang pagmamanman ng mga opisyales ay hindi daw mahigpit, baka walang pakundangang pumasok ang maraming smuggled at banyagang idioma kaysa sa mga panlinguistikang pananaw. May 4 na kategorya ng pagsasalin. Una, saling nagbibigay ng kabatiran tulad ng o gaya ng anunsyo, patalastas at paunawa. Isang magandang halimbawa dyan ay ang second-hand books are sold here. Ang salin niya sa Tagalog, sa Filipino, nagbibili rito ng mga librong gamit na. Pangalawang kategorya, saling tapat o yaong saling halos hindi mapagpasyahan o hindi mapagdesisyonan para sa karaniwang mambabasa. Na ang ibig sabihin lamang ng mambabasa ay nilalaman ng akda. Halimbawa, Fate of the Earth, ang salin niya Satanas sa lupa. Isa pang halimbawa, Seven Last Word, ang salin niya ay Huling Wika. Okay. Pangatlong kategorya, saling sumasaklaw sa iba't ibang forma gaya ng tuluyan sa tula o tula sa tula. Halimbawa, the hour I spend with thee, dear heart, are string of pearls to me. Pearls to me. I count them over, every one part, my rosary, my rosary. Ano yung salin niya? Ang mga sandaling kasama kita ay para kang kwintas. Paulit-ulit at paisa-isa kong binibilang ang mga ito katulad ng mga rosaryo. Sa pamagandang salin. Ang mga sandali na kasama kita sa pakiwari ko ay kwintas na perlas. Binibilang-bilang ng paisa-isa na wari rosaryo ng wagas na pagsinta. Ang sarap sa tenga. Pang-4, saling siyentipiko o teknikal. Halimbawa niyan, astronomy, amplitude, metric system. Salin, astronomiya, taas ng alon, sistemang metriko, geostructural mapping amino acid. O isa pang salin, geostructural na pagmamapa, amino acid. Meron daw 2 uri ng salin. Ayon yan kay House 1977. Una ay lantad na salin o overtranslation at pangalawa ay di lantad na salin o tinatawag naman na salin cover translation. Ang lantad na salin daw kailangan ang original na teksto ay nakatali sa kultura. Nakatali sa kultura ng pinagmulang wika at malayang katayuan sa komunidad ng pinagmulang wika. Yan yung lantad na salin. Nakatali daw, nakabigkis sa kultura. Pag di naman lantad na salin, ito daw ay karaniwan na kapag alinmang dalawang nabanggit na kondisyon ay wala. Yung dalawang yon, nakatali sa kultura ng pinagmulang wika at malayang katayuan sa komunidad ng pinagmulang wika. Tinatawag siyang dilantad na salin. Ano-ano ba ang katangian ng isang mahusay na salin ayon sa mga eksperto? Una, ayon yan kay Santiago noong 1976,
ah, napakahalaga ng mga pananaw ni Santiago tungkol sa pagsasalin dahil karamihan sa aking aralin o tinatalakay ng mga aralin ay nanggaling sa kanyang aklat. So sabi niya, kailangan katulad ng orihinal ang diwa, estilo at paraan ng pagsulat. Katulad ng sa orihinal, taglay ang luwag at dulas. Ibig sabihin, magaang bigkasin. Taglay ang luwag at dulas ng pananalitang tulad sa orihinal upang hanggat maaari ay magparang orihinal. So ang paniniwala ni Santiago sa katangian ng isang mahusay na salin, kailangan katulad ng orihinal. At pag binasa mo siya, ay iisipin mo na parang orihinal. Pangalawa, kailangang matagumpay na mata mo ang layuning maipahatid ito sa kinauukulang target. Ibig sabihin maipahatid yung layunin, maipaunawa. Ayon naman yan kay Eugene Nida. Okay? Eugene Nida noong 1976. Okay. Pangatlo, kailangan kumakatawan ito sa orihinal nang hindi nilalapastangan ang wikang kinasalinan. Hindi nilalapastangan. Ayon naman yan kay Medina noong 1988. Pag sinabi natin nilalapastangan, parang sinisira, mas malalim, ginuyurakan. Ibig sabihin, hindi pinapahalagahan. Hindi maganda ang pagkakasalin. Kaya ang sabi ni Medina, kailangan kumakatawan ito sa orihinal na hindi nilalapastangan ang wikang kinasalinan. Okay? Sumunod dyan, kailangang meaning-based. Na nangangahulugan, dapat itong nagpapahayag ng tamang kahulugan. Meaning-based o tamang kahulugan. Diba? Yan naman ang pananaw ni Lacson noong 1984. Meaning-based. Sumunod, kailangang merong sensibilidad na ipapahayag ang nilalaman at paraan ng orihinal. May natural at madulas na ekspresyon at tumutugon sa pagtanggap na tulad daw ng orihinal din. Pagdaragdag yan ni Eugene Nida. Okay? Sunod, ano-ano ba ang mga pamantayan na dapat nating malaman sa pagsasaling wika? Una, higit na pahalagahan ang wikang kasalukuyang ginagamit ng bayan kaysa wika na kasulat. Pag sinabi nating kasalukuyan, ito yung umiiral ng mga salita sa kasalukuyan. Maaaring ang wika ay nakasulat na bahagi na ng nakaraan. Ano ibig sabihin? Noon pa ginagamit. Kaya't hindi na ginagamit sa kasalukuyan. Tandaan natin na ang wika ay dinamiko. Nagpapatuloy sa pag-unlad. Diba? Ang dami-dami mga wikang nauuso. So kapag ginamit sa pagsasalin yung mga lumang-luma na salita, baka hindi maunawaan. Piliin ang mga salitang higit na gamitin. Yung kadalasang ginagamit, kadalasang naririnig. Halimbawa, eto magandang halimbawa, nakain ka ba ng lechon? Medyo may mali sa pandinig. Ang dapat dyan, kumakain ka ba ng lechon? Ito pa, pangalawa. Nilandi niya ang tubig sa tapayan. O yung word na nilandi. Ang dapat dyan, nilaro niya ang tubig sa tapayan. Yung word kasing nilandi ay pumapasok din yan sa panlalawiganin. Okay, mga salita sa probinsya, halimbawa sa Kabikulan. Kapag sinabi ng tao sa Kabikulan na naglalandi man lang, ang ibig niyang sabihin ay nagbibiro lamang. Dito, ang pakahulugan dito sa nilandi ay nilalaro. So parang magkakapareho siya. Nilalaro, nagbibiro. Okay? So ang pinaka dapat dyan ay nilaro niya ang tubig sa tapayan. Okay. Pangalawa, isaalang-alang ang kaisahan sa anyo ng mga salitang hiniram sa ibang wika. Halimbawa, agriculture and civilization sa Filipino. Ang dapat, pagsasaka at kabihasnan. Mali na pagsasaka o sibilisasyon. Mali din na agrikultura at kabihasnan. So, ang pinakatamang salin dyan ay pagsasaka at kabihasnan. Pangatlo, may mga salitang magkakasing kahulugan. Alin man sa mga ito ang maaaring gamitin
Subalit, kailangan iangkop ang salita sa sinasalinang teksto. Halimbawa, kulay asul ang baro niya. Pwede din, kulay bughaw ang baro niya. Tingnan natin sa Ingles. He belongs to the royal blood. Ang salin, siya'y nabibilang sa dugong bughaw. Isa pang salin, siya'y nabibilang sa dugong asul. Pangit sa tenga, di ba? Mali yun. So, ang tamang salin talaga, siya ay nabibilang sa dugong bughaw. Royal blood. Walang dugong asul. Pang-apat sa pamantayan, maging matipid sa paggamit ng mga salita. Halimbawa, sa Ingles, you make plans for the school year. Salin, gumawa ka ng plano para sa taong panuruan. Diba sabi dyan? Maging matipid sa paggamit ng salita. Ito yung matipid. Magplano ka para sa taong panuruan. Direct to the point. Pang-5, sa pagsasalin, hindi may iwasan ang pagpapakahulugan. Diyan magaling ang mga Pilipino, pagbibigay ng kahulugan. Kung sakaling magkaroon ng ibang pakahulugan sa itutumbas na salita, umisip ng ibang maaaring ipalit dito. Halimbawa, they move to another place. Ang salin, sila ay gumalaw sa ibang lugar. Hindi maganda sa tenga. Ano ang tama? Sila ay lumipat sa ibang lugar. Pang-6, hanggat maaari, iwasan ang paggamit ng panumbas na salita na may kaanyo daw sa ibang wika. Kaanyo. Subalit, hindi siya kakahulugan. Kaanyo lang, pero hindi kakahulugan. Hindi pareho ng kahulugan ng meaning. Okay? Pang-7, ang mga daglat at acronym na tinatanggap na, ibig sabihin, yun na talaga ang madalas na ginagamit, kinikilala na siyang universal, ay di na kailangang iayon sa baybay ng katumbas sa Pilipino. Halimbawa, UST o University of Santo Tomas. QC, di na natin kailangang anuhin yan. Quezon City, BPI, Bank of the Philippine Islands, PTA, Parent Teacher Association, DepEd, Department of Education. Ito naman, ng umaga, NU, ng hapon, NH. Pang-8, kapag ang pamagat ay may kahirapang isalin, bigyan ito ng katumbas pagkatapos maisalin ang buong nilalaman ng materyales na isasalin. Ulit, kapag ang pamagat daw ay may kahirapang isalin, bigyan mo na lamang ito ng katumbas. Ikaw na mismo magbibigay. Pagkatapos maisalin ay ang buong nilalaman ng materyales na isasalin mo, bigyan mo ng katumbas. Kaya nga, ang pagsasalin ay iniaayon sa mga salita kapag ito'y nauunawaan. Yun naman talaga yung pinaka-layunin, di ba? Ang ipaunawa. At ginagawang malaya naman kapag iyon ay may kalabuan. Kaya tayo nagsasalin para magkaroon ng kaliwanagan. Datapwat hindi lumalayo kailanman sa kahulugan. Yan ang pananaw na ibinigay ni Pasiano Mercado Rizal noong 1886. Maraming salamat. Nakita-kita tayo muli sa iba pang paksa tungkol sa pagsasalin.